Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay magbibigay tayo ng karugtong doon sa ating napag-usapan sa ating recent video, itong issue at kontrobersiya pa rin dito sa PVL tungkol dito sa labanan ng Akari Chargers versus dito sa PLDT. Okay, but ang ating pag-uusapan sa ngayon is itong mga panawagan online na pag-boycott daw dito sa PVL at the same time na dapat nang or napapanahon na nabuksan itong PSL or itong Philippine Superliga. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So hindi nga mamatay-matay mga kapolitika itong issue ng dayaan di umano or kontrobersiya na nangyari ito sa PLDT versus Akari Chargers. And in fact, nakarating na nga ito sa ibang bansa. Okay, at nag-comment na nga yung referee na kung saan sinasabi niya na kung siya daw yung nakakita dito or siya yung referee dito sa laban ng dalawang team ay talagang ipapatigil niya yung game at ibibigay niya yung puntos dito sa PLDT, which is kabaliktaran yung nangyari na kung saan is ibinigay yung puntos doon sa Akari Chargers dahil di umano pinutol ng PLDT yung laro okay habang buhay pa. So ito yung naging explanation doon. No, pag-uusapan rin natin mga kapolitika itong sinabi ni Kat Arado dito sa kasi nagkaroon ng discussion doon nung time na nag-challenge itong PLDT. Ang sinasabi ni Kat Arado ay bakit sila nang lagi yung nagsasuffer. Okay, kasi sa tingin ko doon mga kapolitika merong malalim na hugot, merong malalim na kahulugan yung sinabi ni Kat Arado, which is connected rin doon sa napag-usapan natin sa ating previous vlog. Okay, now ngayon mga kapolitika, ano ba yung problema dito sa ating PVL or dito sa ating volleyball league sa ating bansa? Now sa tingin ko, ito yung naging problema dito sa ating PVL kasi merong monopoly. Okay, yun ang number one na problem, merong monopoly. So ibig sabihin, walang malakas na league na kakompetensya itong PVL kung kaya nasosolo nila. So kasi merong sinabi doon na i-boycott daw ng ibang team itong PVL, which is parang yun ang usap-usapan ng mga netizen mga kapolitika, but walang confirmation yun. So ang sabi doon is i-boycott at dapat nang buksan itong PSL kasi nagsarado sila after noong pandemic kasi nga hindi na ma-sustain ang cost ng pagpapalaro. So which is yun ang naging problema kung kaya nag-close na sila at yung mga teams doon sa PSL ay nag-transfer na dito sa PVL. But before pandemic ay talagang tinatangkilik din yun ng mga nakararaming Pilipino mga kapolitika. So yung number one is yung monopoly, walang kakompetensya itong PVL. Merong mga minor na liga like itong sa UNTV at yung merong kakabukas lang lately. So maliliit na liga which is hindi malayong-malayo dito sa standard ng PVL. Okay, so dito mga kapolitika, yung number one is monopoly. At the same time, itong fan base rin. Ito yung pangalawang problema dito. So when we say fan base, dapat per team is equal lang yung mga supporters. Kasi ito yung naging problema mga kapolitika na kung saan is natatalian yung ating PVL. Okay, so bakit natin nasabing natatalian? Kasi ang gusto ng mga supporters na manalo itong Creamline or itong Ribisco teams or else hindi na sila manunood ng liga. So which means ang bottom line dito is hindi lang po sa PVL ang problema, nasa mga tao rin. Kung kaya dahil sa sinasabi natin na natatalian itong PVL ng mga tao ay talagang napupwersa sila na dapat yung mga team na sumasali dito sa finals, dito sa mga sa mga final na laro is dapat yung mga teams na malakas sa masa. Okay, so yun din ang problema at dapat na mabago sa mindset dito ng mga nanonood ng volleyball or yung bumibili ng ticket. Kasi bakit naman nila ipapanalo yung mga teams na mahina sa fanbase, hindi naman sila kikita ron. So practically speaking mga kapolitika, merong mali rin sa side ng mga tao. Okay, at ang sinasabi nga nila, pag hindi daw mananalo itong mga teams na gusto nila, ay ibo-boycott daw nila at talagang hindi nila susuportahan itong mga teams na kung saan kung hindi nila gusto yung team, so hindi na sila bibili ng ticket, which is kalugian po yun dito sa ating PVL. So ito yung dalawang factor mga kapolitika na sa tingin ko ay talagang talagang main problem dito sa ating volleyball league. Okay, and pag-uusapan rin natin itong sinabi ni Kat Arado na kung saan sinasabi niya na bakit sila nilang lagi daw yung nagsasuffer. Okay, so sinasabi niya yun kasi sa tingin natin is merong merong malalim na pinanggagalingan
Okay, at connected ito doon sa ating napag-usapan sa ating previous video na kung saan sometimes itong mga coaches, itong mga volleyball committee is merong mga closed door meeting yan. So sila lang yung nakakaalam at yung mga coaches ay binibigyan ng instruction o ikaw kinakailangan mong mag-sacrifice, ikaw kinakailangan mong manalo, ikaw kinakailangan mong magpatalo or else magsasara yung ating business. So ganun po yun mga kapolitika ang sistema. At mga kapolitika, ito ay aking obserbasyon kasi dito naman is lagi nating sinasabi na we are thinking always out of the box. Kasi doon nga 'di ba sa sa naging discussion ng PLDT at dito sa Akari doon sa technical staff ay talagang na-hype yung mga feelings ng mga tao na sinisisi itong Akari, sinisisi itong PVL, itong talagang doon lang nakafocus talaga sa sisihan at talagang yung mga negatibong reaksyon ng mga tao towards sa PVL at dito sa mga sa committee ng technical staff at the same time itong sa coach at yung mga players. So sino-sino ang mga sinisisi ng mga tao, but outside of the box merong merong catch at ito na nga yung sinasabi natin na kinakailangang mabuhay ng negosyo. Okay, so ibig sabihin merong merong focus na nangyayari dito mga kapolitika. Okay, so dito naman tayo sa sinasabi ni Kath Arado na bakit sila lang lagi yung nagsasuffer kasi alam niya on herself na merong something na na nangyayari dito sa and mga kapolitika, magbibigay rin pala tayo ng update dito sa ating Philippine Volleyball Invitational Conference. Kasi meron na pong update kasi hindi nga sasali itong PLDT at the same time itong Cheritigo at itong Petrogas ay nag-decline na rin sa kadahilan ng umuwi na po itong kailang mga imports kasi ang sabi doon ni Malonzo ay pwede daw maglaro pa rin itong mga import dito sa Invitational. So ibig sabihin ay kasama pa rin nila yung import at malakas pa rin yung pwersa ng kanilang team. Yun nga lang mga kapolitika ay parang nagkaroon ng moral precedence itong ibang mga teams na wag nang sasali dahil dito sa naging issue ng mishandle dito sa sa laban ng Akari Chargers versus dito sa PLDT. So ang sinabi doon, ang papalit ayon sa balita is itong Farm Fresh Foxes. Sila yung maging substitute dito sa sa side ng PLDT High Speed Hitters. Okay, so mga kapolitika, ito yung last na natin na pag-uusapan is itong PSL. So payag ba tayo or pabor ba tayo dito sa mga sa sinasabi or mga pinupush online na buksan itong PSL para hindi ma-monopolize itong Philippine Volleyball League natin? So para sa akin naman is agree ako at kasi kumbaga para naman merong option itong ibang teams just in case ayaw na nila dito sa PVL at gusto nilang lumipat doon sa liga na kung saan is merong integridad. Okay, so yun po ang bottom line doon mga kapolitika kasi pag dito lang sa PVL kasi merong mga nagsasabi-sabi doon na baka mag-back out na itong PLDT dito sa PVL, which is meron pa silang contract mga kapolitika. So kung merong breach of contract yun, baka merong ban at baka ma-penalize pa sila ng volleyball league. So yun po ang problema doon. So ibig sabihin is nakatali pa itong PLDT not unless is matapos nila yung contract and then sasabihin nila na mag-stop na sila ng pagpapadala ng mga players dito sa sa PVL. So yun po ang dapat na maging sistema doon. But kung hindi pa tapos yung contract tapos sabihin mo hindi ka nasasali ay baka magkakaroon pa sila ng penalty. So yun po yun. And dito sa PSL, kasi itong PSL pinapanood ko nito dati mga kapolitika, so okay naman at payag naman tayo na kung sakaling is buksan at makapag-isip-isip itong mga ibang teams at dapat rin na kasi kinakailangan magkaroon ng equal na mga supporters itong malalakas na team just like itong Signal, itong Cheritigo, itong Petrogas, itong ibang mga team just like Akari kasi nakikita talaga natin doon na talagang wala pa sa 1/4 itong mga upuan na napupuno dito pag sila yung naglalaro. So unfair naman po yun na kung saan is dahil lang sa demand, public demand ng mga tao ay yun ang team na dapat laging nasa on top. So hindi naman po pwedeng ganun, dapat is din yan, magkakaroon din ng balance kumbaga or patas yung tingin ng mga tao sa bawat teams kasi pag ayaw nila yung sa team or yung mga players naglalaro is wala pong nanonood kung kaya natatalian yung ating PVL mga kapolitika. Okay? Which is tayo rin talaga yung nagpupush dito sa PVL na okay, so mga kapolitika, ano ang yung masabi dito sa
pinupush at tulak mga panawagan online na dapat na daw ibalik itong PSL para may ibang option just in case ayaw na ng ibang teams dito sa PVL. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.